Natapos ang ating last chapter sa Wistoria 1 and Sword, kung saan inimbestigahan ni Will at Lihana ang tunay na nangyari kay Julius Rinberg. Napag-alaman nila na si Emma ang dahilan ng pagpaslang sa Ice Faction na si Julius, at tama din ang kanilang hinala na may kumokontrol sa kanya at ito ay isa sa mga miyembro ng Gothia. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wistoria 1 and Sword, at ito ay ang chapter 44. Nagsimula ang chapter, kung saan nagkaroon ng flashback tungkol kay Emma bago pa siya maging puppet ng Gothia. Ipinakita si Emma na sobrang natatakot at sinabi sa kanyang sarili na hindi. Iyan, sinubukan ko. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, pero hindi ko pa din nagawang sagipin ka. Bigla namang nagpakita ang miyembro ng Gothia sa kanyang harapan na tinatawag nilang Shadow at sinabi, na kaya pala ito ang bumabagabag sa'yo, medyo malupit, kahit para sa'kin. Pati sarili mong kapatid hinayaan mong mamatay para mabuhay ka ng malinis at walang dungis, nakakasuka, oras na para sumuko ka, hindi ba? Ayaw namang sumuko ni Emma, ngunit wala itong nagawa hanggang sa pinalibutan siya ng itim na kadena ni Shadow at sinabi, na isuko mo na ang sarili mo sa akin. Nagtrabaho ka ng napakahirap para makarating dito, nakakalungkot lang, hindi ba? Dahil sa'yo, ang Tore at ang mga kaibigan mo ay mawawasak. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan kaharap ng Gothia sina Will Surfort at Lihana. Sinabi nito sa dalawa, na dito na kayo, mga bata. Kayong dalawa ang magiging pinaka-cute na mga alaga ko. Sinaad ni Will sa kanyang isipan, na naamoy ko ang mga Beldors mula rito. Walang duda, siya ang nag-uutos kay Emma na tipunin ang mga bulaklak na yon. Sinambit ni Lihana, na ang spell puppet ay isang ipinagbabawal na mahika. Lahat ng mga nag-aral nito ay dapat na pinapatay. Sinabi ng kanilang kalaban na kung ganun, mukhang may isa silang nakalimutan, hindi mo mapapatay ang hindi mo mahuli, at akala ko ikaw ang matalino, maliit na ginang na kabalyero. Habang inihahanda ni Will ang kanyang sarili upang lumaban, sinabi nito, na didiretsuhin na kita, kasapi ka ba ng Gothia? Ano ang kailangan mo, at paano ka nakapasok sa Tore? Sinabi ni Shadow, na gusto ko ang tapang mo, bata, alam kong marami kang iniisip, pero hindi mo papayagan na makahadlang iyon, sa pagkuha ng kahit na anong dumi mula sa akin, hindi ba? Baka may iba pang tao sa paligid. Baka may iba pang mga puppet. Baka ito ay isang patibong. Puro tanong ang batang lalaki at walang sagot. Dinilaan ni Shadow ang leeg ni Emma, at bigla naman niya itong iniwan na nakahandusay at sinabi, na huwag mong hayaan na pigilan kita. Magpatuloy ka, magtanong ka pa, maghukay ka pa. Hayaan mong magpatuloy ang iyong paboritong pusa sa pag-amoy. Tingnan natin kung sino ang mas matalino sa atin. Sinabi naman ni Will sa kanyang isipan na mukhang nakuha na ako ng tuso, mayabang, at tila di matitinag na mage na ito. Nakakaramdam ako ng kaparehong enerhiya kina Headless, at sa isa pang mage, may masama, malupit, at baka kami ay humaharap sa isang kasapi ng Gothia, kailangan naming sumugod gamit ang lahat ng aming makakaya. Sinabi ni Shadow, na handa na ba kayo? Kasi handa na ako. Kaya tara na, simulan na natin ang tag team match na ito. Mabilis na nagpakawala ng atake ang puppet ni Shadow na si Emma ng Black Magic, at tinawag nila itong Verdes Lana. Sinambit ni Lihana na isang Black Wind spell ba ito, habang sinabi ni Will Surfort sa kanyang sarili, na ang katawan niya ay naapektuhan ng puppet magic, sigurado ako. Ito ay isang Dark Magic spell. Iyon ang spell na tiyak na pumatay kay Julius. Ganito ba naging puppet si Emma? Sa pamamagitan ng pagsasanib ng kanyang sariling wind magic sa madilim na mahika ng mage na ito. Nanguna na si Lihana na lusubin ang kanilang kalaban, habang sinabihan niya si Will Surfort na siya na ang bahala kay Emma. Bigla namang nagcast ng spell si Shadow, kung saan inilapat niya ang kanyang wand sa sahig, at may black magic ang lumabas dito, na tinawag niyang Berzemsek, Mevlus Kadzol. Habang tumatakbo sina Lihana at Will Surfort, ay biglang nagkaroon sila ng itim na kadena sa kanilang paligid. Hindi naman inasahan ng dalawa ang pangyayari at sinabi nila na galing ba ang mga kadena na ito sa aming mga anino. Si Lihana ay tumakbo sa pader ng gusali, habang ang ating bida ay huminto sa pagtakbo. Sinabi ni Lihana sa kanyang isipan na hindi ako makaatake. Hindi ko pa nakita ang ganitong uri ng mahika, tiyak na ito ay isang uri ng bihirang teknik.
Sinambit ni Shadow na talaga namang nakakaasar kayong mga tao sa tore, alam nyo ba? Nagmamalaki na laging siguradong tama ang inyong paraan. Pero kahit kayo mga mayabang na mage ng tore, ay hindi kayang burahin ang inyong sariling mga anino. Sumayaw kasama ang mismong anino na sumusubaybay sa bawat galaw nyo. Habang mabilis na tumatakbo si Lihana, ang mga kedena na nasa kanyang paligid ay inaatake siya, ngunit hindi naman ito tinatamaan. Bigla namang nadaplisan si Lihana sa kanyang mukha, habang sinabi ni Shadow na mabuti nga sayo. Mabilis ka, ha? Ang spell na ito ay kadalasang tumatagos sa mga mage na hindi pa nakakita nito dati. Ang mga Thunder Rats na tulad mo ay tunay na sakit sa mga kedena ko. Naglabas ng mga magic circle si Lihana sa kanyang paligid, at nagpakawala ito ng Thunder spell upang atakihin si Shadow. Bigla namang tinawag ng kanilang kalaban si Emma, upang gamitin siya na pangharang sa mga pinakawalang atake ni Lihana. Gumamit naman ng itim na mahika si Emma, upang pigilan ang mga thunder magic na nanggaling kay Lihana, habang sinabi ni Will Surfort sa kanyang isipan, na ginamit ba niya si Emma upang maging baluti niya, habang sinabi ni Lihana, na isa siyang salot na demonyo. Sinabi naman ni Shadow, na medyo kapaki-pakinabang, hindi ba? Hindi ko kailangang mag-alala sa paggamit ng sarili kong enerhiya sa puppet magic, hindi tulad ng mga walang kwentang guardian. Mayroon akong sariling matapang na puppet na handang isakripisyo ang buhay niya para protektahan ang kanyang mahalagang amo. Pagkatapos hilain ni Shadow si Emma, ay inatake nila si Will Surfort. Nagawa namang maiwasan ng ating bida ito, habang sinabi niya sa kanyang isipan, na hindi isang guardian si Emma, kaya kakalimutan ko na ang pagtatangkang tamaan ang core niya bilang paraan para pigilan siya. At siya ay kumikilos para protektahan ang puppet magic caster na parang sariling desisyon niya ito. Hindi ito maganda para sa amin. Pero sa tingin ko may natutunan ako. Ang mga tanikala na nanggagaling sa wand ng mage na iyon ang siyang kumokontrol sa kanya. Gumawa naman si Shadow ng napakalaking bilog na black magic, at ibinato ito kina Will at Lihana. Lumikha ito ng malakas na pagsabog, ngunit naiwasan naman nila ito. Sinabi ni Lihana, na tama ka, Will, kahit na misteryoso ang mahikang ito, sa hindi malamang dahilan, hindi pa gumagamit ng anumang puppet spells laban sa atin ang demonyong ito. Sinaad ni Will, na tama, tiyak na tapos na tayo kapag ginawa tayong mga puppet, pero ang katotohanang hindi pa nangyayari iyon ay nagpapahiwatig na komplikado ang paraan ng pagsasagawa ng spell na iyon. Naniniwala ako na hindi mangyayari iyon hanggat nagpapatuloy ang laban na ito. Sinabi naman ni Shadow, na anong problema? Tapos na ba ang palabas? Emma, tawagin mo ang mga guardian mo, palilibutan natin sila gamit ang tulong ng aking mga anino. Inilabas na ni Emma ang kanyang mga Wind Guardians, habang inihanda ni na Will at Lihana ang kanilang sarili sa papadating na sagupaan. Nangangamba naman si Lihana para kay Will, habang sinabi ng ating bida sa kanya, na huwag kang mag-alala, kaya kung makasabay sa bilis ng kidlat. Napangiti si Lihana at sinabi, na alam mo, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ito, sa tingin ko, sobrang husay natin bilang isang team, habang sumang-ayon naman si Will Surfort kay Lihana. Nagbigkas ng incantation spell si Lihana, at ang thunder spell na nilikha ng kanyang wand, ay inilapat niya sa espada ni Will Surfort. Ang mga mata ni Will Surfort ay kumislap, at sinabi ang pangalan ng kanyang magic sword, na Prime Dualis Whist. Sabay na kumilos ang dalawa at mabilis na sinira nila ang mga Wind Guardians, na inilabas ni Emma. Labis namang nagulat ang kanilang kalaban sa nangyari at sinabi, na ano ito? Umatras muna tayo. Inutusan ni Shadow si Emma, na pigilan ang mga atake ni na Will at Lihana. Nagawa naman nila itong pigilan, ngunit hindi makasabay si Shadow sa kanilang dalawa. Sinabi ni Shadow sa kanyang sarili, na nakakainis. Paano sila mas naging mabilis kaysa sa ibang mga Thunder Rats? Mabilis namang kumilos ito, at ginamit ang kanyang mga kadena, upang atakihin sina Will Surfort at Lihana. Hindi magawang matamaan ni Shadow sina Lihana at Will, dahil sa pinapakitang bilis ng dalawa at sinabi, na hindi ko maabot ang alinman sa kanila sa tamang oras, nakakainis na. Si Lihana ay unti-unting sinisira ang mga kadena ni Shadow na labis niyang ikinabahala, dahil kapag naubos na daw ang kanyang mga kadena, ay hindi na niya magagawang mahuli pa ang mga ito. Matapos sirain ni Lihana ang mga kadena ni Shadow, ay sumugod si Will Surfort at pagkatapos ay sumunod si Lihana sa kanya.
Habang papalapit ang dalawa sa kanilang kalaban, sinabi ni Will sa kanyang isipan, na alam ko kung ano mismo ang gustong gawin ni Lihana, at sinabi naman ni Lihana sa kanyang sarili, na nakikita ko ang determinasyon sa mukha ni Will. Matagumpay na nalapitan ng dalawa si Shadow. Si Will ay pupuntiryahin ang kadena na nakatali kay Emma, habang si Lihana naman ang haharap sa kasapi ng Gotia. Sinabi pa ni Lihana at Will sa kanilang sarili bago atakihin si Shadow, ay bilang mga mandirigma sa unahan, kumikilos kami ng may ganap na pagkakaisa. Matagumpay na nasira ni Will ang kadena na kumokontrol kay Emma gamit ang kanyang magic sword, habang si Lihana naman ay sinira ang wand ng isa pa nilang kalaban. Pagkatapos nito ay sinabihan ni Lihana si Shadow, na talo ka na, at nakalaya na din si Emma mula sa pagkontrol mo. May bigla namang nagsulputan ng mga high mages, at ang dalawa sa mga ito ay ang laging kasama ni Julius. Sinabi nila sa miyembro ng Gotia, na tanggapin mo na, wala ka nang matatakbuhan. Nagdala kami ng backup gaya ng sinabi mo sa amin. Siya pala ang salamangkero na pumatay kay Julius. Habang inaantabayanan ni Will si Emma, sinabi nito, na pinasama ko sina Lunais at Jorua para magtipon ng mga reinforcement, at sinabi ko sa kanila na tahimik na palibutan ang salamangkero na kumokontrol kay Emma kapag nagsimula na ang laban. Sinambit ni Lihana kay Shadow na hindi mo na mahahawakan si Emma bilang hostage. Sinaad naman ng kanilang kalaban na kaya pala lahat ng ito ay isang panlilinlang para makakuha ng sapat na oras, ha? Matatalinong daga. Sinabi ni Lihana na sasabihin mo sa amin ang lahat ng alam mo, mula sa loob ng isang selda, syempre. Pinagtawanan lang ni Shadow ang mga sinabi ni Lihana sa kanya, habang tinanong ni Lihana kung bakit ito tumatawa. May mga black magic circle ang lumabas sa kanyang paligid at sinabi nito, na ano pa ang pwede kong pagtawanan, kundi ang inyong ganap na kamangmangan. Hindi inasahan ni Lihana, Will at ng mga kaibigan ni Julius ang ginawa ng kanilang kalaban, dahil ang mga backup na kasama ni Lunais at Jorua ay inatake sila. Hindi maintindihan ni Lihana kung paano ito nangyari, habang sinabi ni Will, na hindi, nasa ilalim sila ng impluwensya ng puppet magic. Sinambit ni Lihana, na pero bakit? Hindi pa sila nahuhuli ng mga kadena niya. Sinabi naman ni Shadow, na iniisip mo bang ang mga kadena ang sekreto dito? Kayong mga modelong estudyante ay labis na mga bobo. Napaisip si Lihana at sinabi sa kanyang sarili, na ang mabigat na amoy ng Beldors, iyon na nga. Sinambit naman ni Will Surfort sa kanyang sarili, na hindi ang mga kadena ang susi sa puppet magic, kundi ang amoy nito. Sinabi ni Lihana, na hindi ko maintindihan, paano ito posibleng mangyari. Kakadating lang ng mga salamangkero sa lugar. Kailan sila naimpluwensyahan at saan? Sinambit ni Shadow, na matagal ko nang ginagawa ito bago pa kayo dumating sa tore. Naglaan ako ng maraming oras para mangolekta ng mga manika, at ngayon ay mayroon akong sarili kong kamangha-manghang koleksyon ng mga masunurin na alagad. Ang mga traidor ay nasa inyong mga harapan. Pero huli na para gawin ninyo ang anuman ukol dito. Gamit ang aking magic, pababagsakin ko ang tore hanggang sa pundasyon nito. Nagpakawala ang lahat ng puppet ni Shadow ng black magic, upang atakihin si Will Surfort. Nagawa namang maharangan ng ating bida ang ataking pinakawalan nila gamit ang kanyang espada, habang si Emma ay nasa kanyang likuran. Hindi magawang makaalis ni Will Surfort sa kanyang kinatatayuan, dahil nababahala ito na baka tamaan si Emma. Nagbato namang muli ng pag-atake ang kanilang kalaban, at tinamaan sa ulo si Emma, na ikinangamba ni Will Surfort. Dahil sa ataking natanggap nito, ay muling na-control ni Shadow si Emma at itinutok niya ang kanyang wand sa ating bida, habang pinilit niya ang kanyang sarili na magsalita, at sinabihan si Will na pakiusap, tumakas ka na. Hindi naman sinunod ni Will ang nais na ipagawa sa kanya ni Emma, sa halip ay bumitaw ito sa pagpigil ng atake ng kanilang kalaban, at itinulak si Emma pababa upang hindi sila tamaan. Nagawang mailigtas ni Will si Emma, ngunit ang black magic na kinast niya sa kanyang wand ay kumawala, at tumama sa ating bida na ikinatuwa ni Shadow. Si Will Surfort ay tumalsik paitaas, at bumaon ito sa gusali na nasa likuran ni Lihana, na labis niyang ikinabahala. Labis na nasisiyahan si Shadow sa nangyari kay Will at sinabi nito, na tumama siya sa isang gusali sa pamamagitan ng mismong manika, na sinusubukan niyang protektahan. Ikaw ay isang baliw, bata. Nakita ni Lihana si Will na duguan at parang wala ding malay, na labis niyang ikinatakot at isinigaw niya ang pangalan ni Will Surfort.
Dito na natatapos ang Chapter 44 ng Wistoria 1 and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!